Sa bawat butil ng kape, may nakatagong kwento ng pagpupunyagi, sakit at pag-ibig. Sa bawat halimuyak ng kapeng barako, may lihim na bumabalot na sa pagitan ng lupa at hangin. May puso ring naglalakbay. Ang pag-ibig gaya ng kape ay hindi laging matamis. Minsan ito'y mapait, minsan masarap, pero laging may apoy na nagpapatibok sa dibdib. Ako si Anton, isang binatang lumaki sa bayan ng Batangas, kung saan ang amoy ng kape ay parang ihip ng hangin, hindi nawawala. Anak ako ng magsasakang nagtatanim ng barakong kape. Bawat umaga, habang sumisilip ang araw, ako nag-aalaga ng taniman, nagbubungkal ng lupa, nag-aalis ng damo, at nagbabantay ng mga bagong usbong. Para sa akin, ang taniman ng kape ay hindi lang kabuhayan. Ito ang buhay ko mismo. Isang araw habang nag-iikot ako, napansin kong may kakaibang liwanag sa isang bahagi ng taniman. Parang may kumikislap na alitap-tap. Pero mas maliwanag, mas mahiwaga. Lumapit ako at doon ko siya nakita. Isang estranghero na tila ba hindi taga rito. "Uy, bawal pumasok dito," sabi ko. Medyo may kaba kasi baka magnanakaw ng bunga ng kape. Ngumiti siya. "Hindi ako magnanakaw. Naghahanap lang ako ng pahinga." "Sino ka?" "Ako si Eddie." Ang pangalan niya ay Eddie. Maputi, matangkad, at may kakaibang titig. Parang malalim ang iniingatan sa mga mata. Hindi ko alam kung bakit, pero sa unang pagkikita pa lang namin, parang may dumaloy na kuryente sa paligid. Habang nakaupo siya sa lilim ng puno ng kape, inabutan ko siya ng baso ng mainit na kapeng barako na dala ko mula sa bahay. "Tikman mo," sabi ko. Dahan-dahan niyang ininom tapos napapikit siya. "Ang tapang, pero ang sarap. Parang ikaw," wika niya. Hindi ko alam kung seryoso ba siya o nagbibiro, pero namula yung pisngi ko. At doon nagsimula ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Habang nakikipagkwentuhan si Eddie, napansin ko ang mga dahon sa paligid ay tila sumasayaw kahit walang hangin. At ang mga bulaklak ng kape ay sabay-sabay namumukadkad kahit hindi pa panahon ng pamulaklak. Para bang dinala niya ang hiwaga sa taniman. "Anton, ang mga tanim na to, hindi lang sa lupa nakaugat. Nakikinig sila sa tibok ng puso mo at ngayon, nakikinig din sila sa akin." Bulong niya. Napatitig ako sa kanya. Sino ba talaga si Eddie? Tao ba siya? O may kakaibang pinagmulan? At higit sa lahat, bakit parang sa unang tikim pa lang ng kapeng barako may connection na kaming dalawa? Ang pag-ibig ay parang tanim. Nagsisimula sa isang butil, nangangailangan ng pag-aaruga, at unti-unting sumisibol sa ilalim ng araw. Ngunit paano kung ang bening itinanim ay may kasamang hiwaga? Paano kung ang taong nakilala mo ay hindi basta tao? Sa bawat tasa ng kapeng barako, mayroong kasaysayan at may simula ng isang pag-iibigan
na hindi kayang pigilan. Simula nung araw na yon, hindi na nawala si Eddie sa isip ko. Kada umaga habang nagbubungkal ako ng lupa, umaasang muli siyang lilitaw. At hindi na nga ako nagkamali. Ilang araw lang ang lumipas, nakita ko ulit siya. Nakaupo sa lilim ng parehong puno ng kape, kung saan unang namukadkad ng mga bulaklak. "Parang dito ka na nakatira." Biro ko. Tapos ngumiti siya. Sabi niya, "Baka nga." May kakaibang kinang ang ngiti niya. Mainit pero misteryoso. Habang pinagmamasdan ko si Eddie, napansin ko ulit ang kakaiba. Bawat takbang niya sa lupa, parang nagiging mas luntian ang paligid. Ang mga usbong ng kape ay lumalago at ang mga ibon ay nagsisidatingan. Tila naaakit sa kanyang presensya. "Eddie, sino ka ba talaga?" Tanong ko. Hindi siya sumagot, sa halip tumingin siya sa langit na biglang nagdilim. Dumagundong ang kulog at ilang sandali lang ay bumuhos ang malakas na ulan. Imbes na sumilong, hinila niya ako papalapit sa gitna ng taniman. "Anton, huwag kang matakot," bulong niya. At doon ko nakita ang hindi ka panipaniwala. Ang bawat patak ng ulan ay nagiging parang kristal na liwanag kapag tumatama sa katawan niya. Ang mga tanim ay tila lumuluhod sa kanya, sumasabay sa tibok ng kanyang puso. "Huwag mo sana ikagulat," sabi niya habang mahigpit ang hawak sa kamay ko. "Ako'y hindi basta tao. Ako'y isang tagapagbantay ng lupaing ito. Isang espiritu na nakatali sa bawat puno ng kape." Wika niya. Nanlaki ang mga mata ko. Espiritu? Ibig sabihin hindi ka totoo?" Wika ako naman. Umiling siya. "Totoo ako, Anton. At ngayon, ikaw ang unang tao na nakakita ng ganito. Ikaw ang dahilan kung bakit muli akong nagising." Hindi ko alam kung matatakot ba ako o matutuwa. Pero habang tinititigan ko ang mata ni Eddie, may kakaibang init na kumakalat sa dibdib ko. Isang damdaming hindi ko maipaliwanag. Sa gitna ng ulan, magkadikit ang aming mga kamay. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi lang taniman ang dapat kong alagaan, kundi pati ang pusong unti-unting nahuhulog sa isang nilalang na hindi ko dapat minahal. Ang pag-ibig ay minsang dumadalaw sa pinaka-inaasahang lugar, sa gitna ng ulan, sa pagitan ng takot at pag-aalinlangan. Ngunit paano kung ang taong minahal mo ay hindi karaniwang nilalang? Ang kaping barako ay sadyang matapang, ngunit sapat ba ang tapang ng puso ni Anton upang yakapin ang pag-ibig na may kasamang hiwaga? Pagkatapos ng gabing yun na umuulan, hindi ko na alam kung paano ko haharapin si Eddie. Sa isip ko, isang espiritu siya, isang tagapagbantay ng taniman ng kape. At ako, simpleng tao lang. Pero bakit sa bawat araw na lumilipas, lalo akong naaakit sa kanya? Kinabukasan, dinalahan ko siya ng isang basket ng mga hinog na kaping barako. "Para sa'yo," sabi ko. Medyo nahihiya pa nga ako. Tinitigan niya ang mga butil na parang ginto para sa kanya. "Matagal na ako hindi nakakatikim ng ganito. Mula nung
Nakatulog ako bilang espiritu. Napangiti ako. Kaya pala ang tamis ng bulaklak nung araw na dumating ka. Wika ko. Nagkatitigan kami. At sa ilang segundong yun, parang huminto yung mundo. Para bang ang lahat ng tanim sa paligid nagbigay daan para lang sa aming damdamin. Anton, alam kong delikado to. Hindi ko dapat hayaang mahulog ang isang tao sa tulad ko. Pero bakit sa tuwing nandiyan ka, mas nagiging tao ako? Mahina niyang sabi. Hindi ko na napigilan yung sarili ko. Hinawakan ko yung kamay niya. Mainit, totoo, buhay. Eddie, kahit ano ka pa, espiritu man o tao, ang mahalaga. Nararamdaman ko na totoo ka dito. Tinuro ko yung dibdib ko. Sa puso ko, wika ako. Namula yung pisngi niya at ngumiti siya ng mahiya. Pero bago pa siya makasagot, biglang may malakas na hangin na umihip sa taniman. Ang mga dahon ay nag-alimpuyo at ang mga ibon ay nagsiliparan. May paparating, isang pwersang hindi natin dapat ipagsawalang bahala. Seryosong sabi ni Eddie. Natigilan ako. Anong ibig mong sabihin? Hinawakan niya muli yung kamay ko, mas mahigpit ngayon. Hindi lahat ng espiritu ay mabuti. May mga nilalang na gustong angkinin ng lupang ito. At kapag nalaman nilang nakatali ang puso ko sa iyo, gagawin nila ang lahat para sirain tayo. Nabigla ako. Kilig yung nararamdaman ko kanina pero ngayon may halong takot. At doon ko lang na-realize ang unang pintig ng puso ko para kay Eddie ay hindi lang sa simula ng pag-ibig, kundi sa simula rin ng laban. Ang unang pintig ng puso ay laging masarap, nakakakilig, nakaka-addict. Ngunit sa bawat pintig, may kapalit, isang panganib na kailangang harapin. Handa bang ipaglaban ni Anton ang damdaming ito? Kahit ang kanyang kapareha ay kabilang sa mundong hindi niya lubos na nauunawaan. Mula nang magpakita ang kakaibang ihip ng hangin noong nakaraang araw, hindi na ako mapalagay. Pero imbes na umiwas, mas lalong hinahanap ng puso ko si Eddie. At tuwing magkasama kami, parang nawawala ang takot. Isang gabi dinala ko siya sa maliit na kubo sa gilid ng taniman. Doon kasi nakasanayan kong magpahinga kapag tapos na yung pagbabantay. May dala akong 2 tasa ng kaping barako. Mainit, nakakapaso, at malakas ang aroma. Tikman mo ulit, sabi ko, sabay abot ng tasa sa kanya. Ngumiti siya at nung matikman niya ang unang higop, napapikit siya. Ang kape mo, Anton, parang ikaw. Matapang pero kapag nainom mo na ng mabuti, may tamis na hindi mo inaasahan. Wika niya. Natawa ako pero sa loob-loob ko, kinilig ako ng sobra. Kung ganun, ikaw naman, parang taniman. Kapag kasama ka, pakiramdam ko, may buhay at kulay ang lahat. Wika ako. Nagkatitigan kami. Ang lamig ng gabi ay biglang natabunan ng init na lumalabas mula sa pagitan namin. Dahan-dahan, nilapit niya yung kamay niya sa pisngi ko. At ramdam ko ang kakaibang init ng kanyang palad. Hindi lang basta tao, kundi isang espiritu na nagkatawang damdamin.
Anton, kung alam mo lang, matagal ko nang pinagmamasdan ng taniman na to. Pero ngayong nakilala kita, natutunan kong hindi pala lupa ang bumubuhay sa mga halaman, kundi puso. At ikaw ang nagturo niyan sa akin. Mahina niyang bulong na halos parang pakiusap. Di ko na napigilan, nilapit ko yung mukha ko at kahit saglit lang, nagtagpo ang aming labi. Isang halik na puno ng kaba, wagas at init. Parang sabay-sabay namukadkad ang lahat ng bulaklak ng kape sa paligid. Ang buong taniman ay nagningning na parang may ilaw na nagmula sa mga bituin mismo. Para bang tinanggap ng lupa at ng langit ang damdamin naming dalawa. Pero sa ilalim ng kagandahang yon, may narinig akong mahinang ugong mula sa kakahuyan. Isang boses na malamig at mabigat. Nagtinginan kami ni Eddie at doon ko nakita ang takot sa kanyang mga mata. Unang beses mula nang magkakilala kami. Pagkatapos ng halik na yon, ilang araw kaming muling nagkita ni Eddie sa taniman. Pero sa bawat oras na magkasama kami, hindi maalis sa isip ko ang malamig na boses na narinig ko mula sa kakahuyan. Isang gabi, nung kami ay nagbabantay sa taniman, biglang dumilim ang langit. Kahit wala pa sa oras ng paglubog ng araw, ang mga bulaklak ng kape na dating nakangiti, unti-unting nalanta. Eddie, tawag ko. Kabay yung bumabalot sa akin. Tumayo siya, seryoso yung muka. Tapos sabi niya, dumating na sila. Mula sa kakahuyan, unti-unting lumabas ang mga anino. Mga nilalang na hugis tao ngunit gawa sa usok. May mga matang nagliliyab na parabang baga. Isa-isang nagsilabasan, palibot sa taniman. Mga espiritu ng inggit, bulong ni Eddie. Matagal na nilang gustong kamkamin ng lupang to. At ngayong nakita nilang may damdamin ako para sa isang tao. Mas lalo silang naaakit. Isa sa mga anino ang nagsalita. Sabi ng anino, Eddie, ikaw ay isang tagapagbantay. Hindi ka dapat nagmamahal. Ang puso mong nakatali sa isang tao ay magiging kahinaan mo. At iyan ang wawasakin namin. Umakbang sila papalapit. Agad akong hinila ni Eddie at itinago sa likod niya. Anton, manatili ka rito. Ako ang lalaban. Pero hindi ko kayang manahimik. Sabi ko, hindi ako manonood lang. Kung babagsak ang taniman, babagsak din ako. Kasama mo ako dito. Tumingin siya sa akin. At kahit saglit lang, nakita ko yung pag-aalala at pagmamahal sa kanyang mga mata. Kung ganun, hawakan mo ako. Huwag mong bibitiwan. Hinawakan ko yung kamay niya at biglang may dumaloy na kakaibang init mula sa kanya papunta sa akin. Parang lahat ng tibok ng puso namin ay nagsanib. At sa sandaling yun, nanginig ang buong paligid. Mula sa aming hawak kamay, lumabas ang liwanag na kasing tapang ng aroma ng kaping barako. Mainit, mabangis at masarap sa damdamin. Ang mga anino ay napaatras, napapaso sa liwanag. Sumigaw si Eddie, sabi niya, hindi niyo kami mahahati. Ang pag-ibig namin dalawa ay magiging sandata laban sa inyo.
Isang malakas na alon ng liwanag ang kumalat sa taniman. Isa-isang naglaho yung mga anino. Naiwan lang ang malamig na hangin at katahimikan. Hingal na hingal si Eddie pero hindi niya binitiwan yung kamay ko. Anton, ngayon alam ko na, hindi ako nag-iisa. Ang puso mo ang nagbigay lakas sa akin. Bulong niya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sa gitna ng katahimikan ng gabi at amoy ng kaping barako sa hangin, alam kong mas pinagtibay pa ng laban na yun ang aming pagmamahalan. Pero sa dulo ng taniman, may isang pares ng matang nagmamasid pa rin. Hindi pa tapos ang lahat. Pagkatapos ng unang laban namin, laban sa mga espiritu ng inggit, akala ko tapos na yung lahat. Pero sinabi ni Eddie na may isang mas malakas na puwersa. Ang kanilang pinuno na tinatawag nilang anino ng kawalan. Siyang espiritong matagal nang nagnanais na kamkamin ng taniman ng kape. At ngayon, lalo siyang nananabik dahil nakita niyang nagmahal ang isang tagapagbantay. Isang gabi dumating ang katahimikan na may dalang kaba. Walang kuliglig, walang ihip ng hangin. Walang buhay ang paligid. Doon ko siya nakita. Isang napakalaking nilalang na gawa sa purong dilim. May mga mata na parang uling na nagbabaga. Nagsalita ang madilim na nilalang. Sabi niya, Eddie, ikaw ang itinakdang maging bantay. Hindi mangingibig. Ang pusong yan ay kahinaan mo at sisirain ko to sa pamamagitan ng taong minahal mo. Umakbang siya papalapit sa akin. At agad akong niyakap ni Eddie. Pinoprotektahan ako gamit ang sarili niyang katawan. Tapos sabi ni Eddie, hindi mo siya masasaktan. Ngunit masyadong malakas ang anino ng kawalan. Isa-isang natutuyo ang mga punong kape sa paligid. Ramdam kong nauubos yung lakas ni Eddie. Anton, baka hindi ko na kayanin. Kapag bumigay ako, mawawala ang lahat. Ako, ang taniman at tayo. Bulong niya, halos nanginginig. Naluha ako. Sabi ko, hindi kita hayaang mawala. Kung ang puso ko yung kahinaan mo, hayaan mong maging lakas din to. Hinawakan ko ulit yung kamay niya. Mas mahigpit kaysa sa dati. Inilapit ko yung labi ko sa kanya at hinalikan ko siya ng buong tapang. Hindi lang bilang tao at espiritu, kundi dalawang pusong iisa ang tibok. Sa halik na yun, biglang nagdiwanag yung buong taniman. Ang mga puno ng kape na natutuyo ay biglang nagsibulan. Ang mga bulaklak at bunga, mas marami at mas makulay kaysa sa dati. Ang buong lupa ay umuga at mula sa halik na yun, lumabas ang liwanag na kasing tapang ng barako. Nabulag ang anino ng kawalan sa liwanag. At bago pa tutuloy ang maglaho, nag-iwan ito ng bulong. Sabi niya, ang pag-ibig ay matapang ngayon, pero tandaan nyo, sa bawat tapang ay may kapalit. At sa huling sandali, nawala ang dilim. Napasubsob ako sa dibdib ni Eddie. Hinihingal siya, nangihina pero buhay. Anton, salamat. Hindi lang taniman ang nailigtas natin, kundi pati ako. Mahina niyang sabi. Niyakap po siya ng mahigpit.
Sa gitna ng mga bituin at halimuyak ng mga bagong pamumulaklak ng mga barakong kape, doon ko na lamang wala ng puwersa ang kayang pumigil sa pag-ibig namin. Ang kapeng barako ay kilala sa tapang nito. Mapait sa unang higo pero sa dulo, may tamis na sumasapol sa alaala. Ganon din ang pag-ibig ni na Anton at Eddie. Nagsimula ito sa hiwaga, sinubok ng dilim, at nagtapos sa isang halik na nagligtas, hindi lang sa taniman, kundi sa kanilang mga puso. Ang taniman ng kape ay muling namulaklak, at sa bawat bulaklak na yun, may mga kwento ng sakripisyo, tapang, pagmamahal. Ang halimuyak ng kapeng barako ay hindi na lang amoy ng lupa at trabaho. Ito na ngayon ay paalala ng isang pag-ibig na hindi nasira ng kahit anong espiritu o anino. Sabi nila, ang pag-ibig ng tao at espiritu ay hindi nagtatagal. Ngunit pinatunayan ni Anton at Eddie na ang pusong marunong magmahal ay mas matibay pa sa mismong ugat ng barako. Sapagkat ang tunay na pag-ibig kapag itinanim ng buo ang tapang ay mamumunga ng walang hanggan. At kung sakaling malanghap mo ang amoy ng kapeng barako sa isang umaga, baka marinig mo rin ang mga bulong ng dalawang pusong nagsumpaan sa gitna ng taniman. Hindi kita bibitawan saan man tayo dalahin ng kapalaran. Maraming salamat sa inyong pakikinig.